Kumusta sa inyong lahat? Ako si Bianca Manalo. Ngayong araw ay susuriin natin ang paksang ito. 10 na kalilimutang karapatan sa paglalakbay para sa MJ Senior na hindi sasabihin sa iyo ng kahit anong paliparan. Bilang isang flight attendant na may 15 taong karanasan, marami na akong nakita at naranasan sa loob ng eroplano at sa mga paliparan. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga bagay na itinatago sa inyo na mga airline, lalo na kung kayo ay 60 taong gulang na. Isang 68 taong gulang na ginang ang nagbayad ng $85 sa mga bayarin sa bagahe noong nakaraang buwan, mga bayarin na hindi naman niya dapat bayaran. Isa pang senior ang naghintay ng 45 minuto sa linya ng seguridad, samantalang pwede naman siyang dumiretso. At isang retiradong mag-asawa ang hindi nakakuha ng priority boarding na kwalipikado sila dahil lang walang nagsabi sa kanila na mayroon pala nito. Makikinig kayo, sinunod nyo ang bawat patakaran sa buong buhay nyo. Ngunit heto ang hindi sasabihin sa inyo ng mga paliparan. Sa oras na mag-60 taong gulang ka may nakatagong pinto na magbubukas. Mga libreng serbisyo, priority access, karagdagang allowance sa bagahe, seat upgrades. Lahat ito ay nakasulat sa patakaran ng airline, ngunit nakabaon kung saan hindi nyo kailanman matutuklasan. Pagkatapos suriin ang mga regulasyon ng paliparan sa buong bansa at sa Europa, natuklasan ko ang katotohanan. Mayroong 10 karapatan na partikular na idinisenyo para sa mga manlalakbay na mahigit 60 taong gulang at kumikita ang mga airline sa bawat pagkakataon na hindi nyo ito inaangkin. At ang numero 3 lamang ay makakatipid sa inyo ng $200 sa inyong susunod na flight. Tara na! Numero 10, libreng serbisyo ng wheelchair at electric cart. Hindi kailangan ng medical note. Heto ang hindi ine-advertise ng mga paliparan. Bawat malaking paliparan ay legal na kinakailangang magbigay ng libreng tulong sa wheelchair at electric cart na transportasyon para sa mga manlalakbay na 60 taong gulang pataas. Hindi kailangan ng dokumento ng kapansanan. Isang 72 taong gulang mula sa Cebu ang naglakad ng 2 milya sa paliparan ng Maynila noong nakaraang Semana Santa. Wala siyang ideya na pwede pala siyang humiling ng libreng electric cart na maghahatid sa kanya mula sa check-in hanggang sa kanyang gate sa loob ng wala pang 10 minuto. Bakit? Dahil bihira lang i-promote ng mga paliparan ang serbisyo. Mas maraming request, mas maraming staff, mas maraming sasakyan, mas maraming koordinasyon, kaya mananatili silang tahimik. Umaasa na hindi nyo kailanman itatanong. Narito ang gagawin nyo. Humiling ng tulong kapag nagbubook ng inyong flight online. Tawagan ng airline 48 oras bago ang pag-alis. Magtanong sa check-in sa araw ng paglalakbay. Ang inyong kasama sa paglalakbay ay pwedeng sumama sa inyo at mag-board din ng maaga. Ang mahiwagang parirala. Gusto kong humiling ng senior mobility assistance mula sa check-in hanggang sa aking gate. Ang patakaran. Kung kayo ay mahigit 60 taong gulang at nahihirapan sa mahabang distansya sa terminal, ang serbisyong ito ay karapatan nyo, hindi pabor. Payo ng insider. Sa ibang paliparan sa Europa at Asia, mga libreng electric buggy ay partikular na itinalaga para sa mga pasaherong mahigit 65 taong gulang. Tanong lang, ngunit ang serbisyong ito ng wheelchair ay simula pa lamang. Numero 9, mga benepisyo ng pinasimpleng security check para sa mga manlalakbay na 75 taong gulang pataas nang hindi nagbabayad. Kung kayo ay 75 taong gulang o mas matanda, nagbibigay ang autoridad sa seguridad ng paliparan ng automatikong pinasimple na akomodasyon sa screening. Hindi kailangan ng $78 na enrollment. Heto ang nagbago. Maaari nyo nang isuot ang inyong sapatos at light jackets habang sumasailalim sa security screening. Kung mag-trigger ng alarma ang scanner, may karapatan kayong dumaan ulit sa kagamitan bago sumailalim sa isang pat-down. Isang 76 na taong gulang na veterano ang gumugol ng 20 minuto sa secondary screening sa isang paliparan dahil hindi niya alam na kailangan niyang banggitin ang kanyang edad. Hindi nagtanong ang opisyal ng seguridad, hindi siya nagsabi.
at na-miss niya ang kanyang koneksyon. Bakit ang gulo? Hindi na-announce ng seguridad ang mga akomodasyong ito sa mga checkpoint. Hinihintay nila na kayo muna ang magpakilala. Narito ang inyong action plan. Banggitin ang inyong edad sa opisyal ng seguridad bago magsimula ang screening. Humiling na manatiling nakaupo sa panahon ng anumang pat-down kung kinakailangan. Humiling ng pribadong screening kung hindi kayo komportable. Tumawag sa security hotline ng paliparan hindi bababa sa 72 oras bago ang inyong flight para sa personalized na tulong. Pro tip, mag-download ng libreng security notification card mula sa website ng seguridad. Ipakita ito sa mga opisyal upang ipaalam ang inyong mga pangangailangan ng walang verbal na paliwanag. Ang sikreto ng insider, may quota ang mga ahente ng seguridad para sa mga pinahusay na screening sa panahon ng peak period. Ang paglipad bago ang alas 6 ng umaga o pagkatapos ng alas 8 ng gabi ay makabuluhang nagpapababa ng inyong pagkakataon na mapili ng random. Ngayon, ang susunod na ito ay nagkakahalaga ng daan-daang dolyar sa bawat flight sa mga senior. Numero 8, mga nakatagong diskwento sa airfare para sa senior na hindi kailanman ipinapakita ng mga comparison site. Heto ang pinakamalaking mito sa paglalakbay. Ang pag-book online ay ginagarantiyahan ang pinakamababang pamasahe. Hindi lalo na kung kayo ay mahigit 60 taong gulang. Kapag naghahanap kayo sa mga online booking sites, standard fares lamang ang ipinapakita nila. Hindi alam ng sistema ang inyong edad, kaya ipinapalagay nito na nagbabayad kayo ng buong presyo. Isang retiradong guro mula sa Iloilo ang nag-book ng flight papuntang Davao sa pamamagitan ng isang comparison site sa halagang 340 dolyar. 2 araw pagkatapos direkta niyang tinawagan ng isang airline, binanggit na siya ay 67 taong gulang at nakuhang parehong flight sa halagang 287 dolyar. Parehong upuan, parehong petsa 53 dolyar ang natipid sa isang tawag sa telepono. Heto ang kicker. Maraming airline ang nag-aalok pa rin ng mga diskwento para sa senior na mula 5 hanggang 50% na diskwento. Ngunit kung alam nyo lang kung paano magtanong, may mga airline na nag-aalok ng senior discount sa piling ruta partikular sa Asia. Gamitin ang advanced multi-city search at piliin ang senior 65 plus o tumawag sa kanilang hotline. May mga airline na nag-aalok din ng senior fares para sa mga manlalakbay na 65 taong gulang pataas sa piling destinasyon. Piliin ang senior 65 plus kapag nagbo-book o tumawag sa kanilang hotline. Narito ang gagawin nyo. Palaging suriin muna ang opisyal na website ng airline. Maghanap ng senior fares o advanced search na mga opsyon. Direkta tawagan ng airline. Ang ilang deals ay hindi pinapakita online. Ilagay ang inyong petsa ng kapanganakan kapag nagbo-book upang i-activate ang senior filters. Ang patakaran, ang pinakamababang pamasahe ay hindi palaging nakikita online. Minsan nakatago ito sa likod ng isang simpleng tanong. Nag-aalok ba kayo ng presyo para sa senior? Ngunit teka lang, hintayin nyo kung ano ang itinatago nila tungkol sa bagahe. Numero 7, libreng karagdagang allowance sa bagahe na nakabaon sa fine print. Bawat taon, libu-libong senior traveler ang nagbabayad ng hindi kinakailangang bayarin sa bagahe, hindi dahil lumampas sila sa limitasyon, kundi dahil walang nagsabi sa kanila tungkol sa allowance sa bagahe para sa senior. Isang 69 na taong gulang na lilipad upang bisitahin ang kanyang mga apo ang nagbayad ng 60 dolyar para sa pangalawang check bag. Wala siyang ideya na ang patakaran ng kanyang airline ay nagpapahintulot sa mga pasaherong mahigit 65 taong gulang ng isang karagdagang libreng bag. Hindi binanggit ng gate agent, itinago ito sa isang 47 pahinang PDF. Bakit hindi ito public? Kumikita ang mga airlines sa ignoransya. Kung mas kaunting tao ang magkiklaim, mas marami silang kikitain mula sa labis na bayarin. Heto ang katotohanan.
Maraming airline sa Europa at Asia ang tahimik na nagbibigay ng karagdagang allowance sa bagahe para sa mga pasaherong mahigit 60 taong gulang. Ang ilan ay nagpapahintulot ng isang karagdagang bag. Ang iba naman ay nagpapataas ng limitasyon sa timbang ng 10 kilo. Halimbawa, ang isang pambansang airline ay nagbibigay sa mga senior na 60 taong gulang pataas ng karagdagang 10 kilo na allowance sa bagahe sa mga international flights. Ang isa pang airline ay nagbibigay ng isang libreng bundle na mas mababa sa 23 kilo para sa mahalagang kagamitang medikal at gamot. Heto ang inyong diskarte. Bago mag-book, maghanap sa website ng airline para sa senior baggage policy o special passenger allowance. Tumawag sa airline at magtanong, nag-aalok ba kayo ng karagdagang allowance sa bagahe para sa mga pasaherong mahigit 60 taong gulang? Sa check-in, banggitin ang inyong edad at magtanong tungkol sa mga benepisyo sa bagahe. Para sa senior, panatilihin ang kumpirmasyon ng nakasulat kung aprubahan nila ang mga karagdagang bag. Payo ng insider. Kahit na walang opisyal na patakaran ang pagtatanong sa check-in, ay nakakatipid sa mga manlalakbay ng 50 hanggang $100 sa bawat flight. May discretion ang mga gate agent. Gamitin nyo ito. Pro tip. Ang kagamitang medical tulad ng CPAP machines, portable oxygen concentrators, mobility aids ay palaging libre at hindi kasama sa inyong allowance sa bagahe. Magdala ng doctor's note para sigurado. Ngayon kung sa tingin nyo ay mapagbigay na, yan hintayin nyo kung ano ang sasabihin tungkol sa boarding. Ngunit bago yan i-like at i-subscribe muna sa Lipad Kasama Senior bago tayo magpatuloy. Bakit? Dahil ang mga numero 6 hanggang 1 ay ang mga karapatan na talagang ipinagdarasal ng mga airline na hindi nyo kailanman matutuklasan. Nakapag-15 na taon na ako sa industriya, huwag nyo itong palampasin. Numero 6, priority boarding rights. Magtanong lang sa gate kung nakatayo na kayo sa mahabang pila ng boarding habang nakikita ang mga pamilya at elite members na dumadaan. Heto ang isang bagay na hindi kailanman sinasabi ng malakas ng mga airline. Marami sa kanilang tahimik na nagpapahintulot ng priority boarding para sa mga pasaherong mahigit 60 taong gulang. Ngunit kung kayo lang ang magtatanong, isang 74 na taong gulang na mag-asawa nalilipad sa probinsya ang maagang dumating sa gate. Nakita nila ang Group A na nag-board, pagkatapos Group B, pagkatapos Group C. Sa oras na nag-board sila, puno na ang mga overhead bins. Ipinadala nila ang kanilang mga carry-on sa ilalim at naghintay ng 40 minuto sa baggage claim. Wala silang ideya na pwede pala silang humiling ng early boarding at sumama sa Group A. Bakit napakasikreto? Dahil pinapabagal ng early boarding ang proseso at nangangailangan ng dagdag na koordinasyon. Mas gusto ng mga airline na itago ito, hinihintay na kayo ang humiling muna. Heto ang nagbago ng lahat. Sa ilalim ng mga patakaran sa karapatan ng pasahero, ang mga airline ay dapat magpahintulot sa mga pasahero na may kapansanan na nagpakilala sa gate na nangangailangan ng karagdagang oras upang mag-board bago ang lahat ng iba pang pasahero. Bagamat partikular itong tumutukoy sa mga kapansanan, maraming airline ang nagpapalawig ng kagandahang loob na ito sa mga senior na humihiling nito. Narito ang inyong action plan. Sa check-in o sa gate, magtanong. Nagpapahintulot ba kayo ng priority boarding para sa mga senior na pasahero? Kung nag-arrange kayo ng tulong sa wheelchair, automatikong kwalipikado kayo para sa pre-boarding. Ang inyong kasama sa paglalakbay ay pwedeng mag-board ng maaga kasama kayo. Banggitin kung kailangan nyo ng dagdag na oras dahil sa mga konsiderasyon sa mobility, hindi kailangan ng dokumentasyon. Ang mahiwagang parirala. Ako ay mahigit 60 taong gulang at pinahahalagahan ko ang maagang boarding upang makaupo ng komportable ang patakaran. Ang magalang at kalmadong kahilingan ay aprobado. Ang pagiging demanding o may karapatan ay tinatanggihan. Ang early boarding window na iyon ang nagbabago ng lahat.
Sa halip na makipaglaban para sa overhead bin space, sumakay kayo sa eroplano ng payapa. Iimbak ang inyong bag ng walang stress at panoorin ang kaguluhan na nagaganap sa likuran nyo. Ngunit ang susunod na ito ang sikreto sa upgrade na halos walang gumagamit. Numero 5 last minute say at upgrades. Ang 30 minutong window bago ang boarding kapag nagkukumpol ang mga pasahero sa gate at nagsisimula na ang mga anunsyo, may isang bagay na kamangha-mangha na nangyayari sa likod ng counter. Ang seating chart ng airline ay nagbabago sa huling pagkakataon. Isang 68 taong gulang na retirado ang nakaupo sa gitnang upuan sa hilera 37. 30 minuto bago ang boarding, lumapit siya sa gate agent at sinabi, "Mayroon po bang available na seat upgrades para sa mga senior na pasahero?" Ngumiti ang ahente, nag-type ng 10 segundo at inilipat siya sa isang aisle seat sa hilera 12 na may dagdag na legroom, walang kan, bayad. Heto ang sikreto. Sa mga huling minuto bago ang boarding, minsan ay nagbubuka sa mga premium at front row seats. Nagka-cancel ang mga manlalakbay sa huling minuto, ang iba ay namimiss ang kanilang koneksyon at ang ilang upuan sa mas komportableng section ay biglang nagiging available. Sa sandaling iyon, may discretion ang mga gate agent. Maaari nilang desisyonan kung sino ang ililipat at ang kalmado magalang na senior traveler ay madalas na akma sa profile. Bakit? Dahil nagtanong kayo sa tamang oras. Sa pagitan ng pagsara ng sistema at boarding call, malayang kumilos ang mga ahente at mas gusto nilang gantimpalaan ang kalmado magalang na pasahero kaysa sa sinumang iba. Narito ang inyong kompletong diskarte. Dumating sa gate 45 minuto bago ang boarding. Maghintay hanggang 20 hanggang 30 minuto bago magsimula ang boarding. Lumapit sa desk ng kalmado at sabihin, "Ako po ay isang senior na manlalakbay. Mayroon po bang available na seat upgrades o upuan na may dagdag na legroom? Banggitin ang anumang pangangailangan sa ginhawa. May mahaba po akong koneksyon at pinahahalagahan ko po ang isang aisle seat kung posible." Ngumiti. Maging magalang. Huwag maging demanding. Payo ng insider, kinukumpirma ng mga ulat ng airline sa Europa na halos 60% ng mga manlalakbay na mahigit 60 taong gulang na magalang na nagtatanong sa gate ay nakakakuha ng upgrade o dagdag na legroom. Ang patakaran. Ang pinakamasama nilang masasabi ay hindi. Ngunit sa maraming kaso, ang isang tanong na iyon ay makakakuha sa inyo ng mas mahusay na upuan kaysa sa inaasahan nyo. Ngayon, ang susunod na ito ay tungkol sa isang bagay na malamang na mali ang pagbalot nyo. Numero 4, gamot at kagamitang medikal. 0 bayarin sa bagahe. Hindi maaaring maningil ang mga airline ng bayarin sa bagahe para sa kagamitang medikal na kinakailangan. Ang mga CPAP machines, portable oxygen concentrators, insulin coolers, mobility aids, wheelchairs, walkers at canes ay lahat libre at hindi kasama sa inyong allowance sa bagahe. Isang 70 taong gulang na diabetic na lilipad sa Puerto Princesa ang nagbalot ng kanyang insulin cooler sa kanyang carry-on at dinala ang kanyang CPAP machine bilang kanyang personal item. Sa gate, sinabi sa kanya ng ahente na napakalaki ng kanyang mga bag at sinubukan siyang singilin ng $85. 5 salita ang sinabi niya. Ito ay medically necessary items. Nag-pause ang ahente, kinek ang sistema at pinayagan siyang dumaan. 0 fees. Heto ang nagbago sa Mayo 2026. Ngayon, kinakailangan ng patunay ng reseta para sa mga gamot na lumampas sa 10 araw na supply. Ibig sabihin nito ang orihinal na label ng pharmacy sulat ng doktor o printed prescription paperwork. Isang 72 taong gulang na pasyente sa puso ang may 3 buwan na gamot sa blood pressure sa isang pill organizer. Pinansin ito ng seguridad, humingi ng patunay at nang hindi siya makapagbigay ng orihinal na bote. Kinulong siya ng 2 oras habang tinatawagan ang kanyang pharmacy. Narito ang inyong emergency plan.
Panatilihin ang lahat ng gamot sa orihinal na lalagyan ng pharmacy na may nakikitang label. Magdala ng printed na sulat mula sa inyong doktor na naglilista ng lahat ng reseta. Isama ang contact information ng inyong doktor sa sulat. Para sa insulin at injectables, dalhin ang prescription paperwork. I-declare ang inyong mga gamot sa checkpoint bago magsimula ang screening. Ang mahiwagang parirala. Naglalakbay ako na may prescription medications at gusto ko itong i-declare bago ang screening. Pro tip, kunan ng litrato ang lahat ng label ng reseta bago umalis ng bahay. Ang digital proof ay nakapagligtas na ng napakaraming manlalakbay. Payo ng insider. Ang mga liquid medications na mahigit 3.4 na onsa ay pinapayagan, ngunit kung i-declare lang nyo ang mga ito bago ang screening, ilagay ang mga ito sa isang hiwalay na malinaw na bag sa ibabaw ng inyong carry-on. Ngunit ang mga gamot ay hindi lamang ang bagay na dapat ninyong i-declare. Numero 3, libreng gate pass. Para sa kasama, magbibigay ang mga airline ng gate pass sa mga miyembro ng pamilya o kaibigan upang ihatid kayo sa pamamagitan ng seguridad papunta sa inyong boarding gate kahit na hindi sila lumilipad. Isang 75 taong gulang na ginang na may mild dementia ang lilipad mag-isa upang bisitahin ang kanyang anak. Gusto ng kanyang anak na ihatid siya sa gate, ngunit ipinagpalagay niyang hindi siya makakalampas sa seguridad ng walang ticket. Nagtanong siya sa check-in counter, "Maaari po ba akong makakuha ng gate pass para ihatid ang aking ina?" Agad na nag-print ang ahente. Inihatid siya ng kanyang anak sa pamamagitan ng seguridad, naghintay sa gate at pinanood siyang sumakay ng ligtas. Heto ang hindi alam ng karamihan. Ang serbisyong ito ay partikular na idinisenyo upang tulungan ang mga senior traveler, mga menor de edad na walang kasama at mga pasaherong may kapansanan, ngunit halos walang humihiling nito. Heto kung paano ito gumagana. Pumunta sa check-in counter ng airline kasama ang inyong kasama. Kailangang magpakita ng valid ID ang inyong kasama. Humiling ng escort pass. "Gusto ko po ng gate pass upang maihatid ako ng aking miyembro ng pamilya sa gate. Maaaring manatili ang kasama sa inyo hanggang magsimula ang boarding." Ang patakaran, ang serbisyong ito ay idinisenyo para sa inyong kaligtasan at ginhawa. Huwag mag-atubiling gamitin ito. Payo ng insider. Nililimitahan ang ilang paliparan ng gate passes sa panahon ng peak travel period. Tawagan ng airline 24 na oras bago ang inyong flight upang kumpirmahin ang availability. Ito ay nagpapahintulot sa inyong tagapagtulong na manatili sa inyo hanggang sa boarding, nagbibigay ng mahalagang suporta sa pag-navigate sa mga terminal, pamamahala ng bagahe at pagbabawas ng pagkabalisa sa paglalakbay. Ngayon, ang susunod na ito ay kung saan kumikita ng pinakamalaki ang mga airline mula sa mga senior traveler. Numero 2, kompensasyon sa pagkaantala ng flight. Kapag naantala ang mga flight ng 3 oras o higit pa dahil sa mga issue sa loob ng control ng airline, kinakailangan ng mga pangunahing airline na magbigay ng meal vouchers, hotel accommodations at transportasyon. Isang retiradong mag-asawa na lilipad mula sa Cebu patungong Bicol ang naantala ng 5 oras ang flight dahil sa isang mechanical issue. Umupo sila sa gate ng ilang oras. Walang nag-alok sa kanila ng kahit ano. Bumili sila ng $40 na pagkain sa paliparan at nagbayad ng $180 para sa isang hotel nang kinansela ang flight. Wala silang ideya na may karapatan silang makakuha ng buong kompensasyon. Mga pagkain, hotel at transportasyon, lahat sakop ng airline. Heto ang kicker. Ipinagkatiwala ng mga airline ang mga pamantayang ito sa mga na-update na plano sa serbisyo sa customer na isinampa sa Department of Transportation kung kayo ang magtatanong. May mga airline na nagbibigay ng $12 na meal vouchers para sa mga kwalipikadong pagkaantala. May mga voucher din na sumasaklaw sa halaga ng isang pagkain sa mga food vendor, lahat ng pangunahing airline. Hotel accommodations,
at transportasyon para sa overnight delays na sanhi ng airline. Ngunit heto ang hindi alam ng karamihan sa mga senior. Maraming airline ang may internal na senior flexibility policies, mga hindi sinasabing guidelines na nagpapahintulot ng mas mahusay na kompensasyon kapag ang pasahero ay mahigit 60 taong gulang. Isang 68 taong gulang ang binanggit ang kanyang edad at ipinaliwanag na may appointment siya sa doktor kinabukasan. Agad siyang nirebook ng gate agent sa ibang airline, nagbigay ng $50 na meal voucher. At binigyan siya ng access sa VIP lounge. Wala sa mga iyon ang kinakailangan ngunit nakuha niya ito dahil nagtanong siya. Narito ang inyong kompletong diskarte. Kung naantala ang inyong flight ng 3 oras o higit pa dumiretso sa airline counter, maging kalmado, maging matatag at sabihin, ako ay isang senior traveler na naghahanap ng buong kompensasyon na available para sa pagkaantalang ito. Humiling ng meal vouchers, hotel accommodations at transportasyon ng nakasulat. Kung tumanggi ang ahente, humiling na makipag-usap sa isang supervisor o complaints resolution official CRO. Idokumento ang lahat. Kunan ng litrato ang mga delay boards. Itago ang mga resibo. I-save ang mga email. Ang mahiwagang parirala. May karapatan ako sa kompensasyon sa ilalim ng inyong customer service plan. Gusto ko po ng meal vouchers, hotel accommodations at rebooking sa susunod na available na flight. Ang patakaran, kinakailangan ng kompensasyon para sa mga pagkaantala na sanhi ng airline mechanical issues crew, problems maintenance. Ang weather delays ay hindi kwalipikado ngunit palaging magtanong pa rin. Payo ng insider, sa ilalim ng mga iminungkahing regulasyon sa Europa sa Mayo, 2026 nagbabago ang mga threshold ng kompensasyon. Ang mga flight na mas mababa sa 3,500 kilometro na naantala ng 4 na oras o higit pa ay kwalipikado para sa €300. Ang mga long-haul flights na mahigit 3,500 kilometro na naantala ng 6 na oras o higit pa ay nakakatanggap ng €500. Ang sistema ay idinisenyo upang gantimpalaan ang may kaalamang manlalakbay at tahimik na baliwalain ang iba, huwag baliwalain. At ngayon, ang pinakamahalagang karapatan na nakakaapekto sa bawat senior traveler. Numero 1, airport lounge access sa panahon ng mahabang pagkaantala. May discretion ng mga gate agent na magbigay ng complimentary lounge passes sa mga senior na nakakaranas ng malaking pagkaantala ng flight o mahabang koneksyon, ngunit halos walang nakakaalam na magtanong. Isang 73 taong gulang ang may 8 oras na layover sa isang paliparan dahil sa isang misconnection. Umupo siya sa isang hindi komportableng bangko malapit sa kanyang gate, pagod at gutom. Wala siyang ideya na 200 talampakan ang layo mayroong tahimik na lounge na may komportableng upuan, libreng pagkain, inumin at wifi. Ang kailangan lang niyang gawin ay magtanong. Heto ang katotohanan. Bagamat hindi ito ginagarantiyahan, maraming manlalakbay ang nag-uulat na nakakatanggap ng lounge access sa pamamagitan lamang ng magalang na pagtatanong kapag nahaharap sa mga pagkaantala ng 5 oras o higit pa. Isang retiradong guro ang lumapit sa gate agent sa panahon ng 6 na oras na pagkaantala at sinabi, "Ako po ay isang senior traveler na may mahabang paghihintay. Mayroon po bang paraan na makapag-access ako ng lounge upang makapagpahinga ng komportable?" Binigyan siya ng ahente ng day pass na nagkakahalaga ng $59 libre. Bakit? Dahil may autoridad ang mga gate agent na magbigay ng courtesy passes sa panahon ng irregular operations. Bihira lang silang mag-alok maliban kung kayo ang magtanong. Narito ang inyong diskarte. Sa panahon ng mga pagkaantala ng 5 oras o higit pa, lumapit sa gate agent. Banggitin ang inyong edad at ipaliwanag ang inyong sitwasyon ng kalmado. Magtanong, mayroon po bang paraan na makapag-access ako ng lounge sa panahon ng pagkaantalang ito? Kung tinanggihan sa gate, subukan ang customer service desk ng airline.
Ang ilang credit cards, Visa, Mastercard ay nag-aalok ng automatikong lounge access sa panahon ng pagkaantala. Suriin ang inyong mga benepisyo. Payo ng insider, nag-aalok ang ilang travel insurance ng tulong sa naantalang flight na may lounge access para sa mga pagkaantala ng 1 oras o higit pa 2 oras para sa standard policies. Nagbibigay din ng ibang serbisyo ng complimentary lounge key vouchers kapag ang mga rehistradong flight ay nakakaranas ng kwalipikadong pagkaantala. Ang patakaran, ang sistema ay nagbibigay ng gantimpala sa mga nagtatanong. Manatiling tahimik at uupo kayo sa isang bangko ng 8 oras magsalita at maaring makapagpahinga kayo ng komportable. Ngunit ang karamihan sa mga senior ay gumagawa ng mga kritikal na pagkakamali sa mga security checkpoint na nagkakahalaga sa kanila ng oras stress at minsan ay kanilang mga gamot. Kahit na sa lahat ng mga karapatang ito, isang maling galaw sa seguridad ay maaaring makasira sa inyong buong biyahe. Kaya panoorin ang susunod na video sa Lipad Kasama Senior. Salamat sa inyong lahat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Lipad Kasama Senior para sa mas marami pang tips sa paglalakbay.